Muling sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan noong Mayo 13, 2026 bilang presyon sa mga kaaway ng Estados Unidos. Nadiskubre nilang kumikilos na mag-isang network ng mga kaalyado ng Amerika. Tahimik sa mga lihim na operasyon, sa mga hindi inihayad na pag-atake at sa mga galaw militar na direktang tumatama sa Iran, mga kartel at mga grupong konektado sa terorismo. Nang magtakda si Trump ng pulang linya, nagsimulang kumilos sa mga kaalyado na dating umaasa sa Washington, pinasok nila ang mga lugar na dating ginagalawan ng mga kaaway ng Estados Unidos. Ikukwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Impormasyong sa Hiyaw Time na may mataas na kalidad at kredibilidad. Milson Alves ang pinaka-eksplosibong impormasyon ay mula sa Golpo. Ibinunyag ng Reuters na lihim na inatake ng Saudi Arabia ang Iran noong huling bahagi ng Marso bilang ganti sa pag-atake ng Iran sa kaharian. Matagal nang itinuturing si reality na makapangyariang bansa na nakadepende sa militar na Amerika. Sa gitna ng bigmaang regional, hindi na lang naghintay ang Saudi Arabia ng utos mula Washington. Ayon sa mga opisyal na kaluranin at Iranian, tumugon ng Saudi Air Force at umatake sa lupa ng Iran matapos tamaan ng Tehran ang teritoryo ng Saudi. Infraestrukturang sibilyan at estruktura ng Anggis. Ang detalye na nagbabago ng lahat ay ang mga pag-ataking ito ay hindi inilagay sa opisyal na propaganda, hindi naging parada militar at hindi inianunsyo bilang palabas. Naitago ang mga ito dahil ang ganitong uri ng aksyon ay nagsisilbing pagpapadala ng mensahe. Hindi nagdeklara ng digmaan ang Arabyang Saudi, ngunit ipinakita sa Iran na tapos na ang tahimik na pagtanggap ng mga pag-atake. Maaaring hindi na kailangan ni Trump na maglagay ng sundalong Amerikano sa bawat sulok ng gitnang silangan kapag naunawaan na ng mga estratehikong kaalyado na ang rehimen ng Iran ay umatras lang kapag nararamdaman nilang may tunay na kapalit. Ang ikalawang hakbang ay mula sa United Arab Emirates ayon sa ulat ng Guardian batay sa Wall Street Journal na ang United Arab Emirates ay nagsagawa ng lihim na pag-atake laban sa Iran noong panahon ng labanan. Kasama rito ang aksyon laban sa isla ng Lavan ng Iran bago ang tigil putukan noong Abril 7 bilang tugon sa agresyon ng Iran sa mga pasilidad ng United Arab Emirates. Ibig sabihin, Iran ang umatake. Akala niya ang mga kaalyado ng Estados Unidos ay mananatili sa depensa, kaya nakatanggap siya ng tugon ayon sa lohika ng rayonal na digmaan. Ito ang puntong naglalagay sa Teheran sa alerto. Hindi na lang kay Trump, Israel at Pentagon umiikot ang digmaan. Ngayon, dapat tingnan ng rehimen ng Iran ang Golpo at maunawaan na ang mga bansang dati nasa likod ng diplomasya ay kumikilos na ngayon ng direkta. Ang ilan ay ginagawa ito ng may pag-iingat, ang iba naman ay mas agresibo, pero lahat sila ay may parehong pagkakaunawa. Kung ginagamit ng Iran ang drone, misil, sabotahe sa dagat at milisya laban sa mga kaalyado ng ibang estado, pwede rin gumanti ang mga iyon sa Iran nang hindi nagpapaalam sa publiko. Ang Kuwait ay napasama rin sa gitna ng crisis na ito. Ayon sa autoridad ng Kuwait, hindi bababa sa 4 na miyembro ng Islamic Revolutionary Guard ang nahuli habang nagtatangka magsagawa ng teroristang pag-atake sa isla ng Bubia, pinakamalaking isla sa baybayin ng Kuwait. Ipinapakita ng insidenteng ito na hindi lang basta tumutugon ng Iran sa mga base ng Amerika o sa Israel. Sinusubukan ng Tehran na mabukas na maliliit na prente, magpasok ng mga ahente, subukan ng mga isla, magbigay ng presyon sa mga ruta at lumika ng kawalang katiyakan sa mga hangganan ng Golpo. Ngunit ngayon, ang mga kaalyado ng Estados Unidos ay kailangang humarap sa mga bagong prente, pagpasok ng mga ahente, pagsubok sa mga isla, pagpressure sa mga ruta at paglika ng kawalang katiyakan sa mga hangganan ng Golpo. Ngunit ngayon, mas alerto na ang mga kaalyado, mas armado at hindi na ganong kadaling pumayag na gumalaw ang Iran ng palihim. Ang agarang epekto nito ay nagkakaroon si Trump ng bagong sitwasyon. Sa halip na nakatigil ang alyansa at hinahayaan ang Washington magdusa, lumilitaw ang network ng kaalyado na nagsisimulang akuin ang bahagi ng presyon. Nagpadala ang United Kingdom ng puwersang militar para protektahan ang paglalayad at bawat aksyon ay nagpapalit sa espasyo ng rehimen ng Iran para magkunwaring kontrolado nila ang krisis. Inanunsyo ng United Kingdom na mapapadala sila ng autonomous na sistema panghuli ng mina, mga eroplanong pandigmang Typhoon at barkong pandigma na HMS Dragon para sa multinasyonal na misyon na layong protektahan ang paglalayag. Ipinakita ni John Healey, Ministra ng Depensa ng Britanya, ang plano sa virtual meeting kasamang 40 higit kinatawan mula ibang bansa. Inanunsyo ng Londres ang 115 milyon para sa mga drone na panghuli ng mina at kontra-drone na nagpapabago sa bigat ng krisis. Ipinapakita ng tugon ng Britanya, koordinasyon ng Pransya at presensya ng ibang bansa na naunawaan ng mga kaalyado na hindi pwedeng maging bihag ng rehimen na ginagamit ang dagat para manakot ang kalayaan sa paglalayag.
Samantala, patuloy na pinipilit ni Trump ng Amerika ang presyon sa programang nuklear ng Iran. Ang pagkakaiba ngayon ay gumagalaw na rin ang mga kaalyado. Hindi na lang sila nanonood sa digmaang Amerikano, kundi naging aktor din silang naglalayong pigilan ng Iran na gawing mapanganib ang Golpo. Kapag pinipilit ni Trump, umaangal ang mga kaalyado sa publiko. Pero sa likod ng mga eksena, alam ng maraming gobyerno na ang kriminal na estruktura ay nauunawaan lang ang gastos, pagharang, intelihensya at lakas. Kaya ngayon lumalaki ang usapan ukol sa mga lihim na operasyon. Naging balita rin ng Austria matapos 2 beses pinaandar ang Eurofighter jet nang pumasok ang mga eroplanong militar ng Amerika sa kanilang airspace nang walang pahintulot. Ayon sa Anadolu, mabilis na kumikilos ang makinaryang militar ng Amerika sa panahon ng matinding tensyon sa buong mundo. Sa tuwing may digmaan sa gitnang silangan, krisis sa Gulpo at tensyon laban sa China at Rusya, mas mabilis mag-operate ang mga eroplanong pangrekognisyon at suporta. Ang pagunlad, intelihensya at suporta ay nagsisimulang gumalaw sa mas matinding bilis. Nagiging mas mahigpit para sa mga nag-akala na mag-isa si Trump. Hindi siya nag-iisa. Maaring magkaroon ng ingay sa diplomasya. Maaring magkaroon ng alitan sa likod ng mga eksena. Maaring may kaalyadong gobyerno na sumusubok iligtas ang sarili nilang imahe sa publiko. Sa praktika, gumalaw ulit ang mekanismo ng seguridad ng kanluran. Pinapakita ng kasaysayan na ang ganitong tahimik na aksyon ay kadalasang binabago ang takbo ng isang krisis bago pa lubos na maunawaan ng publiko ang lahat. Sa kasaysayan, nagkaroon ng krisis bago pa maunawaan ng publiko. Noong 2007, sinira ng Israel ang umano'y nuclear reactor sa Syria at inamin lang ito mahigit 1 dekada matapos mangyari. Iniulat ng Reuters na inamin ng Israel noong 2018 na binomba nila ang lugar na yon at sinabi nilang dapat itong magsilbing babala sa Iran. Pagkalipas na ilang taon, nadiskubre pa rin ng International Atomic Energy Agency ang bakas ng uranium sa Deir al-Zor at sinabing malamang ng estruktura ay hindi idineklarang reaktor. Mahalaga ang kasong ito dahil pinapatunay ang hindi lagi naghihintay ang mga kaalyado ng Estados Unidos ng pampublikong pagpupulong, internasyonal na resolusyon o press conference bago kumilos laban sa estratehikong banta. Madalas, nalalaman ng mundo matapos na at doon nila natutuklasan na may lihim na aksyon na pumigil sa mas malaking problema. Mayroon pang ibang mga halimbawa na makakatulong para maintindihan ang kasulukuyang sitwasyon, meron pa. Inatake ng Israel ang mga estrukturang nuklear sa labas ng bansa para pigilan ang mga mapanirang rehimen na magkaroon ng estratehikong kakayahan. Ang United Kingdom sa iba't ibang krisis sa dagat ay nagpalakas ng mga ruta ng paglalayag kapag ang mahalagang interes ay nangangganib. Ang mga bansa sa Golpo na dating tahimik ay napagtatantong hindi sapat ang umasa sa diplomatikong pahayan kapag tinatamaan na ng drone at misil ang mga paliparan, pabrika ng langis, daungan at lungsod. Nangyayari ngayon ang pagbabago ng pananaw sa aktual na oras. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon na araw-araw nasa video description ang news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves, Amen.